nasubukan na natin yung naked na 450NK, yung bagong cruiser nila na CLC 450, kahit yung updated version ng sport bike na 450 SRS, adventure bike na lang ang kulang eh. Kung meron lang akong mahahawakan na adventure bike. What is going on mga cutie pies? Joe Moto here. At ito ang bagong lightweight adventure bike ng CF Moto. Boys and girls, ito ang bagong 450 MT. Kung merong big displacement 800 MT, middleweight 650 MT, syempre dapat merong ding lightweight 450 MT. Simula nang nilabas ng CF Moto ang bagong 450 MT, ang dami agad nagbasag ng alkansya para kumuha nito. Pero ganun ba talaga kaganda ang bagong entry-level adventure bike na to? Same engine na ginagamit sa lahat ng 450 lineup na may 450cc displacement, liquid-cooled 6-speed double overhead cam, parallel twin with 270-degree crank. Pero this time, in-update nila ang exhaust, camshaft, airbox, resulting to less peak power. Kumpara sa 450 SR na may 46 horsepower, 43 horsepower naman dito sa 450 MT at 8,500 RPM. Pero lamang ang torque nito across low to mid range na may 44 Nm at 6,250 RPM. Mas naging adventure focus ang power band dito sa 450 MT. 17.5 liters ang fuel tank capacity, malaki kumpara sa ibang 450cc ng CF Moto. Dry weight is 175 kilograms at mabibili nyo for an SRP of 328,900 pesos. For the colorway, meron kayong dalawang option para sa 450 MT, isang Tunda Gray at itong nasa harap nyo ngayon na si Fear Blue. Glossy black paint sa tangke, blue naman dito sa gitna, white sa may bandang side fairing at may onting gasgas. And if we're going to look at the seat, may pagkamagaspang yung leather na ginamit sa kanya at may gray stitching dito sa may bandang likod. Kagandahan sa bike na to, pwede yung edges ng puan. From 820mm na stock seat height, pwede nyo siyang ibaba to 800mm. Ang cool, no? Para magawa nyo yan, meron siyang tornilyo dito sa baba ng suspension. Ito kung mapapansin nyo. As of now, binabaan ng may-ari yung seat height to 800mm. Kaya siya nandito. So kung gusto nyo itaas yung seat height, tanggalin nyo yung nut, tanggalin nyo yung tornilyo, sabay pasok dito sa may bantang taas ng butas. So kung mataas sa inyo yung bike, pwede siyang baba. Kung masyadong mababa sa inyo yung bike, pwede siyang itaas. Grab rail at bracket nakasama as default. Astig, no? Pwede kayong maglagay ng side panniers or top box. Bagong trellis frame na rin. Nice. For the front end, ganito ang itsura niya. Ewan ko para sa akin mukhang Cyclops yung headlight niya. Daytime running light na nakangiti at LED headlight dito sa taas. Ito naman ang nagsisilbing high beam. Adjustable din ang visor ng 450 MT. Ang kailangan nyo lang gawin, hindi nyo na kailangan pang pihitin on both sides. Kahit isang side lang, pihitin nyo lang siya kung gusto nyo taasan. Ganito, kung gusto nyo na mababaan. Napakadali lang. Hindi nyo na siya kailangan pang hilahin tulad ng iba o kaya naman hilahin on both sides. Ito, swabe lang eh. LED taillight na malapad-lapat at may maliit na fender sa likod. For the dash, andito pa rin ang napakagandang 5-inch TFT display with CF Moto logo. Pero this time, wala dun yung mukha ng bike. So 450 SR kasi makikita mo yung headlight ng bike. Mukhang ibang interface to. Dito makikita natin yung tachometer sa taas, speedometer dito sa gitna, gear indicator sa upper right, engine temperature naman dito sa baba, battery voltage, kung ilan na lang pwedeng takbo ng bike sa gasolinang meron kayo sa tangke nyo, fuel indicator sa baba, time, at trip meter sa lower right. At may mga ibang icons naman tayo sa gilid, tulad na lang nitong positioning light, malfunction indicator, ABS indicator, at low oil pressure indicator. Para mapunta tayo sa main menu, meron tayong button dito sa left handlebar,
Actually, may apat tayong button dito. Isang back button, isang enter button, at up and down. Pag pinindot natin ang enter button, mapupunta tayo sa main menu na kakaiba rin. Hindi siya yung katulad ng naked tsaka sport bike. Pwedeng patayin yung rear ABS, also traction control kung gusto nyo mag-off-road. Mahabang handlebar dahil bulky yung bike. To the right handlebar, makikita natin ang kill switch at ignition switch. Hazard switch dito sa baba. 450 SRS kasi nasa taas. Dito naman sa 450 MT, nasa baba yung hazard switch. Adjustable brake lever at may kasama na kayong handguard. To the left handlebar, makita natin ang pass switch and also ito na rin nagsisilbing high beam switch natin. Ayan, pindut-pindutin nyo lang. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, andito yung cursor button para matagal natin information sa dash. Signal switch at namumulang busina. Also, madali nyong mapapatay yung ABS nyo sa rear kasi may switch kayo dito. As of now, naka-on yung ABS sa rear. Para mapatay ito, hold nyo lang to in, sabi natin 3 seconds, mga ganon. Then, kung gusto nyo ibalik ulit, 1 click lang, pindutin nyo lang. Yun lang kadali. Pero for the traction control, kailangan yung manually patayin dito sa mismong display niya. Adjustable din ang clutch lever at ito pang nakakatuwa. Itong mirror na to, pwede nyong i-adjust ng pagganito. Sakaling magti-trail kayo at may mga sanga, pwede nyo gawin ganito para hindi matamaan yung mirror nyo. Balik natin. For the front suspension, ito bago to para sa 450 lineup ng CF Moto. Kaya ba 41mm upside down suspension dito sa harap na may 200mm travel. May cover na rin at reflector. Gumagamit ng single 310mm disc at naka J1 caliper. Also, naka Bosch ABS. Naka high fender dito sa harap pero alam ko kapag bibili kayo ng bagong MT, may option na rin na pwede kayo mamili kung gusto nyo ng low fender. Ground clearance is 220mm at may kasama na kayong metal skid plate. By the way, itong nakikita nyong grab bar, hindi po stock to. This is already aftermarket. Nilagay para pag natumba, hindi ganun kasakit sa bulsa. Tsaka pala, kung napapansin nyo dito sa harap, hindi lang siya black plastic eh. May camouflage texture siya eh. Oh. Actually, ngayon ko lang nakita eh. Malapad-lapad din ang footrest para kung sakaling tumayo kayo sa motor, madali-dali lang. Pwedeng tanggalin yung rubber dito. Para pag nag-offroad kayo, hindi ganun kadaling dumulas yung mga sapatos nyo. For the foot brake pedal, natitiklop to eh. Oh. Okay to, kung sakaling tumumba kayo, hindi agad matitiklop tong part na to. Gaganto lang siya oh. Magkabilaan to eh. Itong foot brake at itong banda sa gearing niya. Nice! Naka-KYB single suspension din dito sa likod na adjustable ang preload at rebound. Swing arm na malapad-lapad at naka-side exhaust. Isa pang rason kung bakit ang daming may gusto ng 450MT dahil naka-spoke wheels na siya. At di lang yan, sa likod naka 18 inches spoke wheels kayo. Sa harap naman ay naka 21 inches kayo. For the stock tire, ginamitan ng CF Moto ng CST Ambro A4 140/70 dito sa likod at 90/90 naman sa harap. Aminin ko sa inyo, isa to sa mga masasabi kong proper adventure bike para sa ganitong displacement. Siguro sa napapanood nyo ngayon, hindi siya ganun kalaki. Pero kapag nakita siya ng personal, ang bulky niya tignan. Malaking gulong sa harapan, 21 inches spoke wheels na tubeless. As of now, nakababa ang seat height nito to 800mm. Ganda nito. Umaga para sa akin, sapat lang yung layo ng dash niya kapag nakaganitong stance kayo. Ang laki ng mga icons sa'yo. Kitang-kita mo lahat ng mga information nakalagay sa kanya. Mirror na madaling ayusin. Nice. Naka-on ang ABS. Naka-on ang traction control. Okay na tayo. Tara na. Alright. CF Moto 450MT. Dude, sobrang saya gamitin ito. Okay, bago ang lahat, ergo of the bike, we are in a very relaxed riding position. Very upright riding position. Habang umaandar ka, alam mo yung feeling na parang naka-chest out ka palagi. Ganun eh. Binabaan yung seat height niya, so madali ko nalalapat yung mga paa ko sa sahig. Teka, ano ba? Go ba? Hindi. Ba't umaandar na kayo? Sobrang wide ng handlebar. Medyo flat siya, pero wide. Ano ba to? May nakaabang dito. May charging port pala to. So kung sakaling long trip, gusto nyo mag-charge, may option kayo. Dude, once na nakasakay ka na dito, hindi mo pakiramdam na nasa 450cc ka lang. Kasi ang lapad niya. Two-cylinder check, hindi siya ganun ka-vibrate. Last CF Moto 450 SRS review kasi natin, may pagka-ma-vibrate yung foot peg niya. Duda ko yung underbelly exhaust na nakalagay dun sa motor na yon, lalo na't naka-aftermarket exhaust na yon. Malaki yung butas, gumagapang yung vibration sa foot peg. Pero ito, dahil all stock to, bukod dito sa grab bar, napaka-minimal lang vibration niya.
Yep, in IRPM, hindi mo gaano maramdaman yung vibration niya. Ano ba ito? Ba't alog na alog itong Insta ko? Pakiramdam ko nagpo-push up ako dito sa motor na ito. Location ng foot peg niya, hindi siya nakapapasok tulad ng mga ibang upright bikes na nasubukan natin. Relax lang yung paa natin dahil pinababa niya yung motor, I mean yung seat height ng motor. From 820 ginawa niya 800mm yung seat height. Ito muna tayo dito, may gusto ko ipakita sa inyo. Kung napapansin niyo yung front suspension niya, may allowance na. Yan dahil binabaan niya rin yung suspension sa harap. Ayon sa kanya, binabaan niya ng 11mm. Worth the empty. Gusto ko yung stance ko sa bike kasi pakiramdam ko kahit matangkad ako, bagay sa akin yung motor. Karamihan kasi sa mga 450cc maliliit sa akin tingnan eh. Pero dito sa bike na to, swabe ang itsura natin, swabe yung feeling ko sa bike. Hindi lang halata pero nakangiti ako kanina pa dito sa loob ng helmet ko. Pag-usapan natin saglit yung power niya. Dahil sa mga adjustment na ginawa nila sa makina, bumaba ang power niya, less pero lumakas naman ang torque niya. From low to mid RPM, ramdam mo yung sipa niya. Mga pala na-adjust yung windshield natin sa harapan. May tulong ba to sa ganitong klaseng stance? Tangkad natin eh. Dito yung hangin, banda dito sa baba ng visor ko. Binaba natin siya. Ito ng hampas ng hangin. Dito sa leg ko, actually nasa dibdib ko na eh. Daling i-adjust oh. Speaking of the engine, isa ang CF Moto 450 sa may pinakamagandang tunog compared to its other competitor dahil naka 270 degree ang firing order niya. Sa mga nagtatanong, ano bang meron kapag naka 270 degree yung firing order? Technically, para siyang crossplane ng Yamaha. At dahil doon, maganda yung exhaust note niya. Pakinggan nyo ah. Madali rin siya i-corner eh. Without gas, ito ay may timbang na 175 kilograms. Pero kapag full tank, sabihin natin umaabot to ng 190 kilograms. Ganon. Ang sarap nito. Bukan ko nga tumayo. Madali rin tumayo. Mahaba yung legs ko, mahaba yung kamay ko, malaki akong tao. Pero madali lang para sa akin tumayo sa motor. Ang sarap nito. Dahil bago pa lang yung bike, natatakbo is only 104 kilometers. Tama ba to? Fuel consumption ng bike is 4.2 liter per 100 km. If we're going to convert it to km per liter, sabihin na natin 23 km per liter ang fuel consumption niya. Well, para sa displacement niya, usually kasi ang mga 400cc naglalaro sa 27, ganon more or less. Yung power to low to mid range, yung exhaust note, yung gaan ng bike, dude, tandem lahat. Tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, isa ang 450MT na proper adventure bike para sa akin, considering yung displacement niya. Nakuha na lahat ng kiliti na hinahanap ng mga consumer. Clutch feeling at gearing natin, tulad ng ibang 450cc ng CF Moto, napakalambot, kaya kahit hingliliit, ganun po siya kalambot. Made for beginner rider. Kahit wala ka pang experience sa pagka-clutch, I think makakaya niya tong bike na to dahil rider friendly siya. Intimidating yung itsura niya, oo, dahil mukha siyang mabigat, pero hindi eh. Pwede kasing babaan yung seat height eh. So para sa mga kapwa rider natin dyan na average lang ang height, para sa inyo tong motor na to. The bike's made for long distance travel, pero for commuting, mukhang mahihirapan kayo dito kasi ang bulky niya, laki ng handlebar niya, baka tumama kayo sa mga sakyan kapag nag-filter kayo sa traffic. Pero dude, ang pogi mo naman. Woo! Sa mga nagtatanong kamusta ba reliability ng bike, CF Moto ang isa sa pinakamalaking brand sa China, and may mga partnership na ibang brand para mapaganda ang mga bikes nila. The brand is already evolving, and I think hindi na siya katulad ng dati na kapag naisip natin China bike, sirain. Dahil panigurado ako
bebenta to na parang pancake. Teka, stoplight pala. Oh, lakas ng brake rin natin At soon, dadami na ang naka 450 MT sa daan. Dadami na rin ang availability pagdating sa mga parts nito. Kamusta ba turning radius? Malaki rin! Nice! Kung meron mang room for improvement dito sa bike, nakikita ko lang yung stock tire na nakapit sa kanya. Siguro mas maganda kung magpalit kayo ng mas magandang tire para solve ang mga biyahe nyo. Pero sa akin, hindi siya ganun kabigat. For example, iuso ko siya sa parking. Ewan ko, siguro nasanay lang ako sa mga malalaking motor. Ewan ko, pero para sa akin, saktuhan lang yung timbang niya. Mga cutie pies, I want you all to meet Kenneth. Siya ang may-ari ng 450 MT na to. Ano ba to? Isa ka sa mga nauna? Isa sa mga nauna, pero dun sa certain branch dun sa Las Piñas. May gusto kong itanong Ano ba nangyari dito? Actually, Napansin ko sa kanya, magkabilaan kanang kaliwa. Bakit ganun? actually, nung nakuha ko to for the first day, inuwi ko yan sa bahay, wala pang crash bars. Ito. So all stock syempre. First day Naisipan kong iikot kasama si Mrs. Ngayon, nung mag-U-turn ako, hindi ko natansya yung bigat niya. Then, masyado mabagal yung pag-U-turn ko. So, yung bigat, napunta sa isang side, bumagsak ako. Then, nung pauwi na ako, pagdating naman sa garahe, incline yung garahe namin. Then, medyo stiff yung gutter. Kung isasampa ko naman siya pag garahe, bumagsak naman pa kanan. Kabilang side. Dalawang beses sa isang gabi lang. Double kills ang gabi. Medyo late na nahabol yung crash bar. Bakit ito ang napili mo? Ang daming option para sa presyo niya. Pero bakit 450 MT? Siguro yung una kong napansin sa kanya, yung looks. So medyo nag-outstanding siya para sa akin. Ganda no? So, hindi siya tignan very commanding pagdating sa kalsada. Time to time nung ginagamit ko siya, nakapako na. So yung confidence ko na manayawin siya, okay na sa akin. Patungkol naman sa price point to, o may mga choices, instinct ko na lang din, why not try others naman? First clutch mo, first big bike mo, first bike mo, ano ba to? Actually, this is my first big bike. First big bike? Yes. Nagka-clutch ka na dati? Wala akong experience sa clutch. So, Eto unang clutch mo? talaga to sa kasa. Ano ang masasabi mo para sa mga taong gusto rin kumuha ng ganitong klaseng motor? Kung first timer na kukuha ng big bike, as in first big bike nyo rin, so expect yung kabigatan ng big bike nito. Then at the same time, doon naman sa well experience naman, kayang-kaya nyo to. Napaka-nimble nito kung tawag. Sabi nga ng karamihan, napaka-nimble. Kahit saan pwede mo may singit, kahit anong terrain pa yan, kaya nyo gawin. Kenneth, maraming salamat sa pagpapa-experience sa akin dito sa napakagandang motor mo. Nandahil sa'yo, na-inlove ako dito sa bike na to. Shoutout sa family, kay Mrs., kay Precious, sa dalawang anak ko, kay Stanley, and kay Ace. Kaya mga cutie pies, that's all for our review. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And let me know your thoughts dito sa motor na to. Kaya mga cutie pies, see you sa next content. Ang ganda nito!